Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 7,209 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kay ano po no, kay PBBM or kay Pangulong Bongbong Marcos with regards diyan sa West Philippine Sea. Yes, indeed, tama po kayo, tama po yung narinig nyo, no, West Philippine Sea at hindi China Sea, no? Pero kabataan naman natin ay naririnig talaga natin ito na ay ang pangalan nito ay South China Sea, no? Kaya lang recently, panahon yata yan ni Pangulong Noynoy Aquino, ay tinawag na natin yung West Philippine Sea. Tama din naman kasi nasa inside ng Pilipinas yan. Okay? Now, nung ano po, kasi kahapon po, no, kahapon or kagabi, ay umalis ang ating mahal na Pangulo papuntang US na magkakaroon kasi ng pag-uusap ang tatlong bansa, no? Pinapangunahan niya ng US, Japan, and of course, ang isang maliit na bansa, ang Pilipinas. Nakaka-proud din naman dahil nagkakaroon ng mga pag-uusap ang mga ganitong mga sitwasyon, pero kasama ang Pilipinas. Siyempre, kasama ang Pilipinas dahil parte ito ng gusot na naanuhan natin, no? At saka siyempre, in terms of economy, ipapasok na rin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-uusap sa ekonomiya sa dalawang bansa, no? Sa Japan at saka sa US. Now, nung umalis po siya kahapon ay na-interview po siya, no? Di ko alam kung ambush interview 'yon o ito ay isang setup interview. Pero sabi niya, horrified daw siya, no? Doon sa pagkakataon na 'yon, no? Okay? Ano siya, no? Nabahala, no? Nabahala siya sa gentleman agreement sa West Philippine Sea. Okay? Tsaka talagang kitang-kita mo naman ang kanyang reaksyon, no? Hindi talaga karapat-dapat na nangyari itong gentleman's agreement na ito, no? Kung matatandaan niyo po, no, sinabi ni dating spokesperson Harry Roque na pinabulaanan naman ni Sal Panelo na nagkaroon ng gentleman's agreement between yung dalawang pangulo, no, yung dating pangulo natin si Rodrigo Roa Duterte at ang pangulo ng China na si Xi, no. Nagkaroon ng gentleman's agreement daw, no. Now, ayun po, no, Philippines at China, no, yung doon sa West Philippine Sea. No, nung kahapon yung ini-interview niya during the nangyari pala yung interview na yon during the town hall meeting on traffic concerns dito sa Metro Manila and sa mga iba't ibang mga lugar sa Metro Manila, no. Isa San Juan yata yan kasi nakaupo diyan ang isang mayor, si Mayor Zamora, doon sa hilera ni Pangulong Marcos. Okay, now nandun din si Vico Soto, no? Hindi parang first time yata pumunta ito si Vico Soto sa mga events or pangatlo yata, no? Kasi yung una yung subway, kumbaga nandun siya doon, no? Pero sa totoo lang, against yan kay Pangulong Marcos. Okay? Yan. Sabi niya doon sa interview na yon, wala siyang alam, no? Wala siyang alam, walang documentation. Siyempre nga, but bakit magkakaroon ng documentation kung secret naman ang pag-uusap? Walang record at all, no? And then nung pagpunta daw niya sa opisina, nung nag-assume siya as a president, remember meron silang brief meeting noon, wala pong ganong briefing, no? Wala din pong, pero alam ko bago yan, brief na yan yung sa DFA, sa DOJ, ano yung mga kaso, etc. No? So secretary level. So yung secretary, siya na mag-brief sa presidente ng Pilipinas. No, walang nagsabi kay presidente nung umpisa may ganong usapan. Now, ngayon, syempre clear nila sa mga iba't ibang mga opisyalis, no? Siguro ang opisyalis na ito ay si
dating spokesperson, no? Harry Roque, si Sal Panelo, and others. Kasi sabi niya dito, iba-ibang sagot no? Sabi ng isang opisyal, dating government official under the previous administration, there is no such agreement. Baka naman si si Sal Panelo, no? Sabi naman ng isa, there is and we should honor it. Sabi, baka si si Harry Roque, no? Sabi naman ng iba, maganda 'yan. Sabi ng iba, hindi maganda 'yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga ang agreement na 'yan. So, based on this statement from the good president Bongbong Marcos, talagang parang wala siyang alam, no? Wala siyang alam doon sa mga nangyari doon sa pag-uusap na 'yon, sa sikretong pag-uusap na 'yon between doon sa presidente. Okay? O ba't nagkaroon parang ang hirap, sabi niya nga kung magkakaroon tayong permiso sa loob ng ating bansa ay mahirap sundan daw 'yon, no? Talagang horrified daw siya, nabahala daw siya dun sa idea na 'yon that nakompromiso, no? Nakompromiso dun sa yung teritoryo natin, yung sovereignty natin, and then sovereign rights of the Filipino. Ano bang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, meron tayong karapatan, no? Karapatan na mangisda doon. Atin yun Atin yun, hindi yun sa China. Hindi natin kailangan magpaalam. Kung pupunta tayo doon sa barko natin, atin yun, hindi natin kailangan magpaalam. Kumbaga, for example, no, meron kang isang bakuran, no, maliit na bakuran. Tapos papasok ka doon, magpapaalam ka pa ba? No? Something like that, or may langka ka, no, doon sa daan, no? Ba't ikaw pa ba magpapaalam? Di ba sinusuputan na ng iba? Ibig sabihin, hindi dapat ganon. Sa iyo yun no? So, yun. So, sabi niya, hinihintay lang niya pagdating ng ambassador. Kaya lang, magkakasalisit sila dahil pupunta naman siya sa US. Malay mo, papalit-palit dito, no? Ika-clarify lang daw niya yung mga bagay-bagay na yon doon sa ambassador ng China, no? Di ko nga alam bakit dapat matagal nang napaalis yan yung ambassador ng China, no? Iba-iba mga I do not know. Sige, syempre, sumusunod din siya sa mga yan, Bambang Boys no? Ano tong infra projects na to? Kaya may infra projects daw yan. May nag-pop up, no? May infra projects daw ang Pasig, no? Bahala kayo dyan. Ayan, kasi walang record, no? Sabi ng chief executive, no? So kahit saan tumingin, siyempre po, mahal na Pangulo, sikreto nga Sikreto nga ang mga bagay-bagay na nangyari noong nakaraang administrasyon, no? So itama na natin, no? So kung walang yan, wag na, i-rescind mo na yan, no? Sinabi mo na matagal na walang ganon, no? Hindi tayo papasok sa ganon. Tama din naman yan, no? I-pressure na natin ang bansang China, no? Siguro wag na tayo bumili, no? In a way, parang siguro hindi rin makaka-apekto sa ekonomiya nila, pero in a way, if this community of nations would do their part to pressure China, let's hope and pray na sooner or later they will back out of that particular area, no? Kasi ang laki na po ng China Bakit kailangan pang tignan nyo, nang bubuli po talaga, no? Hindi lang sa Pilipinas, so sa bansang Malaysia, bansang Vietnam, bansang India, no? Pressure din nila di ba? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman para maging parte ka na ng aming pamilya. Welcome home. Thank you so much guys. God bless you all.